Hi vlog! Welcome to the Baklang Kanal Show. Subscribe na at manood kayo. Ina Evans. No other character. Tapos. Tapos ang laban. Correct. Siya yun eh. Siya yun eh. Hello. So, pag-uwi ko ng Thailand, eto, na-receive ko din to. Binigyan tayo ng Ampong Dental, ang sponsor ng aking ipin. Siyempre, dental nga, di ba? Nga lang namang sponsor ng hair care ko. Charot. Ito yung pa-Christmas gift nila sa atin. Cast iron set, 7 pieces. So, may mga kaserola, kawali. Perfect. Kasi, nagluluto na ako dahil ako na nga lang nandito sa bahay, di ba? So, papalitan ko na yung mga ano ko doon. Kaserola ko, ang saya. Ang bigat nito, grabe. What is this? Kabayong buntis. Okay. Oh, this one is... Charan! Pamalo siya. Buwisit ng mga lalaki sa buhay ko. Ayan. Meron tayong magandang iron pan. What's next in the box? Oh, yung cute kaserola na maliit. Ang ganda. Oh, this is so beautiful. This is maganda. What's next? Ay, ganun ulit. Ito mas malaki. Ate, nasaan ang exit? Charan! Malaki siya. Ito yung isa. But overall, ang ganda, ang bigat. Tatry ko na ito agad gamitin. Magluluto ako bukas. Thank you, Ampong Dental. I love you, Doc Camille. Hello, mga baklang to. So, eto, ano pa ba mga nangyari sa January ko? Ngayon, magkikita-kita kami nila Muffin, ni Jivan, at ni Patty. Kasi yung year-end namin, hindi kami masyado nakapag-banding dahil ang dami namin. Tapos, next no, nag-Thailand na ako. So, pagka-uwi ko, ayan, para mabigay ko din yung mga regalo ko, ayan, dala-dala ko. Hindi ko na sila nabigyan last year. So, dito kami sa isang bagong coffee shop sa Poblacion. Check namin kasi parang masarap yata dito. Ang tawag sa kanya ay, ayan ang logo niya. Tara, pasok tayo. Merong private event sa taas, so hindi ko siya ma-video. So, check nyo lang yung ibang content ng itsura ng taas. So, ang in-order ko ay peanut butter coffee. Let's taste it. Sino nagtimpla ng kape? Ate, sino nagtimpla mo nito? Oh, ang sarap. Ang sarap. Okay, so nandito kami ngayon sa Poblacion. Ito ang ating very own walking district ng Vietnam. Parang silom ng Thailand. Ayan, walang papakita. At kasama ko naman yung mga ano ko, Pride of the Philippines. Pride. At syempre, my man. Umuwi ng isa ko pang lalaki. Siya. Hindi pa kami umuwi. So, ikot namin kayo sa Poblacion. Ayan. So, andito yung Z Hostel, OnlyFans, Alamat. Kayo na lang din mag-ikot. Labas na namin maglakad-lakad kasi para bumaba yung mga kinain namin. Makapagdahilan lang. Ito, Japonese. Dito yung may masarap na karapaw. Meron dyan na talagang authentic, bukod sa samsay, masarap din. Ayan karapaw. Sarado na siya. From Poblacion. Ito naman, nandito na kami sa bahay ng friend kong Yamanin. My self-made millionaire friend. Millionaire? Kung alam nyo yung brand na Just Bonita, ayun. Siya ang may-ari nun. So, check nyo na lang. What's that? Oh my God, I love this chair. Yung bago niyang pad. Hindi ko rin papakita lahat kasi mamaya. Ito, may ganito rin si Meme sa bahay niya, pero color black. Alam mo ba, pag umupo ka dito, hindi ka malalaglag ever. Yan, ito ng mga damit.
pwede kong hingin. Ilong, laki ng bahay ng friend kong tol eh. Dahil muna ako naman. Ang ganda ng mukha ko sa ilaw na to. Yan, so... Yan, ganito lang ginagawa ko pag nandito sa Pilipinas. Kinikita ko yung mga... Wow, kala mo taga lagi nasa ibang bansa. Kala mo talaga mayat-maya umaalis, no? Dahil ganito lang ginagawa ko pag kinikita ko yung mga kaibigan ko para mapag-usapan namin yung buhay ng ibang tao. Para, yun kasi nakaka-recharge sa amin eh. My birthday girl, this is Bonita with her short hair. The Queen. Ito yung mga core friends ko talaga. Like talagang bata pa kami, magkakaibigan na kami. So ayan. Kaya ang happy na hanggang ngayon friends pa rin kami. So importante yan. Yung ay matagal to. Diba sabi nila kapag successful daw yung mga kaibigan mo, businesswoman or whatever, ang pag nag-uusapan nyo, mga career, businesses. So hindi yung totoo. Pwede kayong maging successful tapos pinag-uusapan nyo pa rin buhay ng ibang tao. Ganon kami. Charot. Ito kasing dalawang to, yan ang mga diary ko. So, kung gusto nyo akong pabagsakin, kidnapping yan dalawa. Mas marami pa yung alam sa sarili ko kaysa sa akin. Okay, it's our regular visit to my favorite aesthetic clinic, Savage Aesthetics. Ngayon, magpapa-hair removal tayo sa aking arms, sa chest, dahil tumubo na sila ulit. Pero super tagal na since nung last nilang tumubo kasi parang natapos ko na yung session before. Mga 8 sessions I think. Pero once in a while, bumabalik ng konti lang naman. Kasi super minimal. Medyo OC lang ako kaya bumalik ako ngayon para ipaalis ko agad. Tapos magpapa-Hollywood facial din ako dahil ang tagal ko nang di nagpapa-facial. So, let's go. Ang tagal ko na hindi nagpa-facial. About 2 months na. Para siyang mayonnaise, no? Diba? Talaga namang naging siomay na ako with all the steaming. Grabe ang sarap nito. Ang sarap sa feeling. Galing, no? Kahit wala na ako nakikita, nakapag-vlog pa rin ako. O, di ba? Fresh na naman tayo. Kaya kung kayo naghahanap din ng aesthetic clinic for your pamper, sa Savage na din kayo pumunta. Okay? Para sabay-sabay tayo dahil sobrang effective ng mga procedure at treatment nila na ginagawa sa akin. Andito tayo ngayon sa Toyota Global City kasi dito ako nagpapa-maintenance ng car. At dito din yung insurance ko, yung car insurance. Ayan, so hinihintay ko lang kasi nagpa-maintenance ako ngayon. So, para sa mga hindi familiar, yung pa-maintenance, yun yung chine-check up yung kotse mo, pinapalitan yung oil, chine-check yung brakes, chine-check. Kumbaga check up ng buong kotse mo at kung ano mga kailangan palitang fluid sa car para maayos yung pagtakbo niya. Tapos maraming nagsasuggest sa akin na pumunta sa ibang shop like kunwari sa mga gas station or ibang car repair shop para doon magpa-maintenance. Pero nasanay kasi ako na parang nasa Toyota ako lagi since Toyota yung kotse ko. Tapos parang mas feel ko na mas safe and mas secure kasi at least puro sila lang yung gumagawa. Kumbag sa ospital, isa lang yung ospital na nagche-check up sa akin, isa lang yung doktor na nag-aano ng kotse ko. Pero ako lang naman yun. Pero syempre, kung gusto mo makatipid, may mga mas mura. And ayun, nagpa-insure din ako ng car kasi hindi natin alam, di ba? Sobrang importante na may insurance yung kotse para kung wag naman sana, may mangyaring masama, magasgasan, may problema sa piyesa, at least naka-insured yung kotse mo. Di ba? Ang daming gastos ng pagkakaroon ng kotse. Sa totoo lang, madugo siya. Kung okay lang yung transportation ng bansa natin, hindi ako kukuha ng car. Kasi mas masaya mag-commute, di ba? Like, makakapaglakad-lakad ka. Pero kasi dahil sa sobrang pulpol ang
transportation natin, wala mapipilitan kang bumili ng kotse. Kasi ako sa totoo lang, kaya ako napilitang bumili talaga ng car ay dahil sa bukod sa nakakatakot magbiyahe, lalo na paggabi nung call center ako, ang hirap umuwi. As in, yung nauubos mong oras sa travel. Kasi hindi ka secured kapag nakatulog ka na, nakawan ka na. Alam mo yun, ang pangit talaga, grabe yung nilalakad, yung pawis mo, yung pagod mo. Basta, terrible yung transportation natin. Pag iniisip ko palang naiiyak na ako na parang napakadaming pera ang nawawala sa traffic, napakadaming oras, energy, pagkakataon yung nawawala dahil lang sa traffic at dahil sa napakapangit natin na transportation dito sa Pilipinas. And again, super nakakalungkot kasi gobyerno yung may kakayahan gawing maayos yan. Pero parang lahat ng ginagawa nilang solusyon, band-aid solution, parang laging may problema pa din. Hindi ko nga alam kung nininegosyo na ba nila yung problema ng transportation natin. Pero kasi kung papansinin mo, lahat substandard, lahat kung ano-ano lang, lahat hindi pinag-isipan. Sige, maglagay tayo ng footbridge dito. Sige, maglagay tayo ng stop dito. Maglagay tayo ng bus stop dito. Maglagay tayo ng U-turn dito. I-asphalto natin yung kalsada. Pero di ba? Tapos ang bilis-bilis makakuha ng kotse. Kahit walang garahe. Motor, ang bilis-bilis. Kaya napakadaming disgrasya. Parang yung mga nagmomotor, kala mo may mga sariling rules sa daan talagang kung maka-counterflow, kung makasingit, ang gulo-gulo. Diyos ko talaga. So anyway, ayoko na ngang mamaya sabihin nyo, lagi na lang ako nagrarant kapag nagbablog ako. Pero ang sad kasi talaga pakinggan and syempre wala akong magawa dahil hinihintay ko yung car ko dahil nga nasa ginagawa pa sa maintenance. Magdadakdak na lang ako dahil yun naman ang alam kong gawin. Ayoko naman magtingin ng mga bagong sasakyan. Wala naman akong pambili. At bukod doon, parang gumagana naman yung kotse ko. Alam nyo, ang isa sa mga pamantayan ko sa buhay, lalo na pagdating sa kotse, sa tinitiran, yung parang as long na okay naman, ayoko na mag-level up. And nagigets ko, yung iba na talagang, syempre, you want the best for your life. Kung kaya naman talaga ng pera mo, go. Pera mo naman yan. Pero parang kung ako, wala lang, gusto ko lang ng contentment na okay na yun, basta may nagagamit. Di naman ako magfa-fashion show or hindi naman ako magka-car show. Ako enough na may nagagamit. Yung kotse ko, it's a very small car, Wigo, na 6 years na sa amin ngayon. And okay naman siya. Nagagamit ko, it serves the purpose. Parang inisip ko kasi baka pag bumili ako ng bago kahit okay naman yun. Alam mo yun, baka hindi ako mapigil na mag-upgrade. Siguro unless magkaroon talaga ako ng maraming extra pera, di ba? Ayun. And also, tip ko, kung kunwari kayo nagpaplano kayong bumili ng kotse, as much as possible, huwag na kayong bumili ng hulugan. Yung iba bank financing, kasi sobrang laki ng patong. Alam nyo, yan yung pagkakamali ko dati nung bumili ako nung una naming car na nag-loan kami. Kasi parang yung patong nun almost 250,000 pesos. I mean, syempre di mo siya mararamdaman dahil in the long run, dahil installment. Pero ang laki-laki ng halagang yun, di ba? So parang kung talagang gustong-gusto niya na ng kotse, I will suggest na bumili na lang ng second hand. Or mag-ipon talaga kayo ng pera para mabili nyo cash ng isang bagsakan yung kotse. Ayun, di ba may mga pinakita ako kanina, like, I mean, may mga kotse na less than 1 million, yung na mabibili. Yung car ko, less than 1 million yun. Pero okay naman siya. Kasi kapag ako'y nasasayangan sa pera na nakapatong, how much more yung mga kotse na mga like Vios o yung mga 1 million, 2 million na kotse. Magkano yung patong kapag di ba? Kapag in-installment mo siya. Unless makahanap pa ng installment na talagang sobrang baba ng patong. Pero, yun, hihinayangan lang ako sa pera. If it's going to be your first car, okay na yung second hand. Kasi syempre, unang kotse mo, for sure, magkakaroon ka pa ng baptism of fire. Yung sinasabi nilang baptism of fire, yun yung parang magagasgas mo, mababangga ka, makakanto mo. Kasi, syempre, first mong car So parang, alam mo yun, ngayon ka palang magdadrive ng palagi, ng sasakyan mo talaga. So, a second-hand car will be okay. Marami akong kilala na second-hand car na rin yung binili nila for their first car and gumagana naman. Marami naman ang bebenta ng mga second-hand car na okay, di ba? At least wala kang utang. Parang I realized before, sandamakmak yung utang ko na because of wanting more. Yan yung mga mali kong paniniwala ng kabataan ko na ngayon, kapag may nakakausap ako or ito, guys, sa vlog na I try
nasabihin na sana wag na natin gawin. Let us live within our means. Hanggang kayang walang utang, huwag. Kasi ang hirap talaga nung napakahirap nung wala kang financial freedom. Ang hirap nun. If ever nabibili ako ng bagong car, siguro itong Cross, maganda. Kung bibili lang ako, magkakapera ako. Kasi hindi siya ganun, malaki siya, pero hindi ganun kalaki. Hindi din ganun kaliit, pero malaki. Ayan siya. Look. Ganda oh. Charan! Yan. Baka naman, may mayaman akong friend. Bilan niyo naman ako ng bagong kotse. Ganda nito. Okay na sa akin to. Ano pa din siya? 5-seater. Oh. Ayan, laki. Ay, hindi. Pwede mo siya. Ganda naman ito. Oh. Ay, kusa siyang bumababa. At hybrid na siya. 1.6. Naku, magkano to kapag in-install mo? Di bali, kapag nagkaroon na tayo ng ganitong extrang pera, bibilin natin yan. Dapat tayong ganyan eh. Diba? Yan yung bet ko. Or, eto, yung upgrade ng car ko ngayon. Ito yung latest version ng Wigo. 735,000. Biruin mo kung nag-promote ako ng sugal, may ganyan na ako. Di man pambili na ako ng kotse. Pero wala eh. Po-promote ng sugal. Hindi yun maganda. Hayaan na natin. Ako, kung may mga nakikita ako na nagpo-promote, choice niyan sa buhay, I guess kaya nila talagang mabuhay, di ba? Nang kaya nila na naging bahagi sila ng isang paraan para malulong ang mga Pilipino. I mean, that's their choice. And gets ko naman kung gusto rin talaga, kailangan nilang kumita talaga ng pera, di ba? Ako, naisip ko lang na hindi naman ako mayaman, hindi rin ako laging may pera, pero at least alam ko sa sarili ko na hindi ako naging instrumento para malulong sa sugal yung ibang tao. Kasi gets ko yung pakiramdam ng walang-wala kang pera eh. Tapos talagang kakapit ka kahit sa mga sugal. Tapos kapag pinopromote yan ng mga taong nilook up mo, nakaka-engage na parang feeling mo kasi close kasi kanila eh. Parang feeling mo meron kayong personal connection na feeling mo kahit alam mong mali, nagmumukha siyang tama dahil pinopromote siya ng tao na ina-admire mo. Kaya lalo ka na-enganyong gawin. So, dito naman ako nagpapadrip. Charan! Ayan. Pamper day for today. Ayan mga ginagawa ko kapag free day para fresh, para glowing yung skin inside and out. Ayan, papadrip ako sa Premier Drip. Yun na, dito sa SM North. Hello! Yes, syempre bahagi ng aking pagbabalik mula Thailand. Akala mo talaga ang tagal-tagal ko sa Thailand. Charot. Magluluto tayo today. So, oo, kasi syempre nung pag nasa bakasyon ka, bili ka lang ng bili ng pagkain, di ba? Ewan ko, may ibang nagpupunta na ibang bansa na nagluluto sila dun sa lugar. Oo, kasi parang, nanto ka nga para matikman yung mga food nila eh. So, wag ka na magluto. Pero ngayon, since sa bahay na tayo, ito palang napakaliit kong apartment. Magluluto tayo dahil meron akong iniwan dito minarinate na. Hulaan nyo muna kung anong uulamin ko. Kasi gumawa na ako ng ito. Di nakikita. Charan! Sausawang. Super sarap. May onion, may pepper, kamatis, sibuyas, sili, toyo, kalamansi. Ayan ang sausawan natin. Kasi heto na ang iluluto natin. Ba yan? Daming kalat ng ref ko. Charan! Eto na ang microwave natin. Hindi na naman kita. This is liampo. Yes, ipiprito ko lang siya. Akala mo talaga sobrang hardcore nung ko niluto ko. Pero ayan siya. Wait nga. Charan, charan. Ayan. Alam mo, hindi nga to overnight eh. 2 araw ko tong minarinate. So, prito lang natin siya. Para may ulam ako today. Dito tayo magluluto. Okay, let's start. Let's begin. Let's go. Huwag nyo na muna akong panoorin kasi makikita nyo na yung pagluto ko. So, maglagay lang tayo ng konting oil. Konti lang kasi magmamantika din naman yung mismong baboy. Fine. Yung mga kitchenware ko nasa ilalim. Charan! Salamat nga pala kay Doc Camille sa ampong para sa aking bagong kitchenware. Ang bigat nito, oh. Pwede kong ipalo sa mga lalaking mananakit sa akin. Bagaw! Ano ka ba? Oh, mag-hi ka. This is Lev, my housemate na napakalibog. Okay, let's do this. Ero na ang aring inuluto. Sana magkasya. Kung hindi, wait ba yan? May kalamansi. Okay lang yan. Let's do it. Ang laki pala. Aray! Aray! Hindi kasya, liit pala nung ko. Ganyan na lang. Aray!
Ang laki pala. Aray! Another. Pagpasensyahan nyo na ako, first time ko magluto. Actually, ngayon pa lang ako magpiprito ng ganito. So please, bear with me. Ayan. Siguro okay na muna yung tatlo. Di na kasya eh. Kasya pa ba tong isa? Ang lalaki na nila. Mamaya na sila. Part 2. Okay, so ipa-fry lang natin sila. Sabi kasi medium heat kaya ayoko ng makumukulo. Bakla maluto kayo, nakakahiya, binablog ko. Hintayin ko muna kumulo. Ay umano yung putang ina, ang hirap pala uminit itong cast iron na to. Okay, ibibidyo ko na ulit dahil kumukulo na. Ayan. So, bigyan tayo ng mga ilang minutes para maluto yung ilalim and then ibabaliktad natin siya. Alam mo talaga marunong magluto si Bading. Alam mo, ang dasal ko lang, wag masunog. Bango? Ha? Ang bango nung marinate ko, my God. Ayan, so baliktarin na natin. Feeling ko okay na yon. Yan. So, habang binabaliktad, itong natirang marinade, ilalagay natin yan, syempre. Dito. Yan. Yummy. Dapat brush, wala akong brush. So, ito na lang. Pwede naman yan. Kutsarain na lang, diba? Para manuot pa din yung lasa, hey. Bango. Grabe, nilagyan ko kasi ng coke tong marinade na to. Kaya ang sarap nito, for sure. Ayan. You can see it cooking. Alam nyo ba dati, sobrang ayokong magluto. Nasaan na ba ako? Ayoko talaga, para tong pagdadrive. Nung unang beses kong mag-drive, ayoko talaga. Sabi ko, no, hindi ako matututong mag-drive kahit kailan. Kasi parang takot ako. Tsaka parang hindi siya something na matututunan ko. Pero nung nilakasan ko lang yung loob ko talaga, na parang nung pinilit ako ng kapatid ko, sabi ng kapatid ko, ikaw kayang-kaya mga mang-away online, di mo kayang mag-drive. Naganon ako ng kapatid ko one time kasi umiyak talaga ako nung nasa EDSA ako. Ayoko na, gusto ko nang bitawan yung car. Tapos, na-enjoy ko naman siya. Parang ganito, pagluluto. Nung unang beses ko magluto, ayoko talaga. Pero ngayon, na-enjoy ko na. So, look! Ang sarap! Alis ka na? Bye, Lev! Alis na yung housemate ko, manlalalaki na siya. Mag-work talaga. Ay, magwa-work pala si Lever. Bye-bye! It's so yummy! Naamoy nyo ba yun? Ngayon, ibaliktad natin siya ulit. There! Sarap! Ngayon, pagkabaliktad, lalagyan ulit natin ng sauce itong kabila. Para lang manuot talaga yung marinate natin. It's so yummy. Parang ang dami na yan. Okay, medyo tagalan natin. Siguro mga 5 minutes na nakabaliktad. Magluluto muna ako ng kanin ko. Aray! Alam mo, ang tanong ko talaga ngayon, paano malalaman pag luto na? Pero feeling ko luto na siya. Yeah, I think it's okay. Ito, ayan, malambot na to. Oh my God. Yeah, it's so soft. Yeah, luto na. Sorry, first time ko prito ng liempo talaga. So, or siguro another 5 minutes. Ito malambot na eh. Mamaya kasi pagka matigas pa pala. Ayan, nararamdaman ko malambot na. Okay, I think 5 more minutes and pwede ko na siyang hanguin. I'm so proud of this. This is my first ever liempo. And for sure, sa susunod, hindi na ako mangangapa. So, after kong mapatuyo yung meat sa tissue paper, pinagbaliktaran ko for 5 minutes sila. Ayun na, ang dali niya nang hiwain. Oh my God. We have liempo barbecue. Ang sarap. I'm gonna eat all of this. Habang hinihintay ko, then, hopita. Yay! Yan, nagawa ko na siya. So, habang hinihintay ko pang maluto yung ibang part, tikman na muna natin kung masarap ba itong nagawa. First taste natin kung walang sauce. Oh my God. Pwede na ako mag-asawa. Ang sarap. Ang tamis niya kahit walang sauce. Ngayon, sausaw natin dito sa napakasarap kong sauce. Perfection. Pwede na ako magtayo ng restaurant at tatawagin ko tong Inaresto. Makukulong ka sa sarap. Tagal maubos, inom muna tayo nito. You know, isa to sa pinakapaborito kong chocolate drink even as a kid. As in talagang parang feeling ko lagi dati, sobrang swerte ko na kapag nakainom ako. Kasi wala kaming pera talaga dati, so ang hirap bumili ng mga ganito. But kaya ngayon, ayun, bumibili ako lagi-lagi meron sa ref. I mean, marami akong food ngayon na dati, as in sobrang naiyak ako bigla. Medyo ang hirap talaga. I mean, ayoko na kasing masyado laging ikwento yung kabataan ko, pero sobrang hard niya talaga before, as in yung level ng MMK levels talaga na minsan ka lang makakain ng masarap, nag-uulam ka ng tigpipisong mga chichirya, ganyan, yung isang delata, tutubigan pa yon, sasabawan, tapos ulam nyo yun hanggang maghapon, mga ganong levels. So ngayon, paglaki ko, yung mga yon, yung kunwari, paborito kong delata, nasa pantry lang. Yung mga dating bumuhay sa nandyan lang siya, pati kagaya nito.
taste of childhood. Parang yung mga dating sobrang minsan lang namin matikman o talagang pantawid gutom namin. Cravings mo na lang siya ngayon kasi naaalala mo yung kabataan mo. Parang ganon. Oh, feeling ko mas masarap tong second batch. Look. Ayan, baba ko na nga lang. Ayan. Mas maganda pala yung mababa. Ayan. Sarap. Anyway, last na marinate. Last lagay ko na nitong marinate and then papatuyuin ko na lang siya. It's so good. Parang mas masarap tong pangalawa kasi nandun na lahat nung lahat ng sauce nung una. Okay, now it's cooked and it's all done. So, pwede na natin siya ilagay sa ating chopping board. Ang init. Wag na nga. Ang init! Paano to? Kunin ko na lang to. Mainit yung iron. Yummy! Oh my God, this is so malambot and masarap. So, para ipapasip-sip ko muna dito sa tissue yung mantika. Ayan. Hinango na natin siya. Guys, look oh. I perfected it! Ang bango. So, ayan. Papatuyuin ko lang siya siguro mga 5 to 10 minutes para lang ma-absorb magkabilaan yung mantika. Tsaka ako siya guguntingin. Ayun lang. Maghuhugas na ako ng pinggan dahil yung iron napakadaming, tignan nyo. Dumikit yung marinate ng malala. Charan! Oh. So, kailangan na yung hugasan habang hindi pa nanunuyot talaga, di ba? Update ko pa kayo ng iba pa. Of course! New Year! New hair! So, glowy pa din hanggang ngayong 2026 kahit nakakapagod na. Siya pa rin, ay shit, ang man tapang niya, di ba? Siya pa rin ang aking makeup artist, hairstylist, so sa mga nag-o-offer na gupitan ako, make-upan ako, thank you. Hanggang buhay ito, wala tayong kawala dyan eh. Nakakontrata ako habang buhay dyan. Bagong hair din tayo ngayong 2026. Naku, na-excite na ako kasi may babaguhin kami ngayon. Mullet pa din pero with a twist. Sino kaya itong mga kinaiinlaban kong to? Colby Francisco and Armani Hector? Charan! Okay, syempre kasama sa pagbabalik natin mula sa bakasyon ang pagbabalik, trabaho. So, tara, samahan niyo ako today dahil meron tayong work ngayon sa TikTok Lock. Yes. So, daling ko kayo sa studio dahil kailangan natin ulit magtrabaho para makapag-travel ulit. Good morning po. Ayan, so, napaakyat na tayo sa studio. Dala ang damit dahil dalawang taping tayo today. Actually, isang live, isang taping. Okay, ayan ang studio namin. Good morning po. Ayan. Ay, eto ang studio. Ayan, pero diretso muna tayo sa dressing room. Ayan! Hello! Good morning mga Happy New Year! Oh my God, na-miss ko kayong lahat! Okay, ito ang aming set. Ayan, so tapos na kami mag-rehearse. Mamaya live, papakita ko din sa inyo. Ayan ang buhay ng geng-geng. Hindi ko na video yung nagre-rehearse kami. Oh my God, yes! Ngayon pala. Jason! Sarap! Tapos na! So, tapos na yung live namin. Titiping lang ng isa later. But lunch break muna. Balik na tayo sa dressing room. Okay, magpapalit na tayo ng damit para sa taping. Magpalit na tayo ng damit dahil may isa pang episode. Thank you nga pala sa Muse covers dahil sa aking nipple tape. Ayan na ang ating next. Charan! And thank you kay Kuya Leo. Ginawan tayo ng kape. And that's a wrap. Hindi ko na naman na-video. Basta kami. Ganun lang yon. Lamig. Nalubat kasi ako. Balik na tayo sa dressing room. Uwian na, finally. Let's go. Ayan na. Ayan na ang mga kaganapan sa ating pagbabalik Pilipinas after magbakasyon. Trabahong Engrande. Uuwi na tayo finally. So, eto na talaga. Nagbalik trabaho na tayo. Balik na tayo sa real world para tite. Yes. Trabaho, ipon, travel, enjoy. Yan lang ang lagi nating mantra ngayong 2026. So, thank you sa panonood ng The Baklang Kanal Show. Nakita kita sa next vlog. Bye-bye!